Sa isang bar sa Los Angeles, nagkakaraoke ang pilotong si Rich upang ipagdiwang ang kanyang huling biyahe bago siya magretiro. Samantala, sa hotel, nakatanggap ng tawag si First Officer Ben mula sa kanyang asawa, na nagtatampo dahil hindi siya uuwi gaya ng kanyang ipinangako. Ipinaliwanag ni Ben na nagbago ang kanyang schedule ng lipad, kaya ipinaalala ng kanyang asawa na may sakit ang kanilang anak at matagal na rin siyang hindi nakakasama ng pamilya. Kalaunan ay lumalabas na sadyang pinipili ni Ben ang ilang partikular na biyahe upang maiwasan ang pag-uwi sa kanilang bahay. Kinabukasan, sa paliparan, napagsabihan si Dan dahil sa paninigarilyo. Ngunit nang makaalis ang empleyado, nagsindi naman siya agad ng panibagong sigarilyo. Mahina na ang baterya ng kanyang tablet, kaya ikinonekta niya ito sa isang power bank at basta na lamang inilagay ang mga ito sa loob ng kanyang malita. Nang mag-check-in siya, tinanong siya kung may mga baterya ba sa kanyang bagahe, at sumagot siyang wala. Samantala, narinig ni Ben si Cora na nagsasabing natatakot siyang sumakay ng eroplano, habang hindi naman siya mapanatag ng kanyang amang si Declan. Sinubukan ni Ben na ipaliwanag na marami pang bagay na mas mapanganib kaysa sa paglipad, ngunit sinagot lamang siya ni Cora ng pabalang at mapanuyang mga komento. Pagkaalis ni Ben, nilagyan ng stepmother ni Cora na si Jaya ng tracking device ang anak niyang si Finn at inayos ang tracking app sa telepono, gamit ang kaarawan ni Finn bilang password. Sa boarding gate naman, aksidenteng nabangga ng esports player na si Lily si Hutch. Si Hutch, isang wrestler na palaging nangungutya sa mga gamer, ay nagsimulang mangasar kay Lily. Lalo pa siyang natuwa nang patulan siya ni Lily at sagutin ang kanyang mga pang-iinsulto. Dumating naman ang team leader na si Sam upang ipagtanggol si Lily, ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, hinayla na si Hutch palayo ng kanyang coach. Nang susubukan ng sumakay nina Sam at Lily sa eroplano, biglang sumingit si Dan sa pila. Samantala, sa cockpit, binasa ni Ben ang technical report at napansin niyang may problema sa isang ventilador na hindi maayos ang pag-andar. Sinabi niya na hindi sila dapat umalis hanggat hindi ito naayos. Ngunit pinindot lamang ni Rich ang isang button upang i-reset ang ventilador at nagpasya pa rin siyang ituloy ang paglipad. Nang magsagawa si Ben ng karagdagang pagsusuri sa mga flaps ng eroplano, pinagalitan siya ni Rich at sinabing masyado siyang nag-overthink. Pagkatapos mag-take off ang eroplano, sinabi ni Rich na akala niya ay gusto siyang suntukin ni Ben dahil sa kanyang paninita. Ayon kay Rich, iyon din ang dahilan kung bakit napatalsik si Ben sa Air Force at kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito naging kapitan sa kabila ng kanyang edad. Gayunpaman, sinabi niyang maaari naman nila itong pagtawanan na lamang. Makalipas ang ilang sandali, bahagyang niyanig ng turbulence ang eroplano, ngunit sandali lamang ito at agad ding humupa. Samantala, hindi mapigilan ni Matt ang pagtitig sa flight attendant na si Zoe. Ngunit sinabi ni Becky na wala siyang pag-asa rito dahil isa lamang daw siyang 5, samantalang si Zoe ay isang 9, pagdating sa itsura. Habang nag-uusap naman sina Sam at Lily, sinabi ni Sam na muntik na nilang matalo ang kanilang huling laro dahil sa sobrang pagpaplano ni Lily. Bagamat nanalo sila sa huli, sinabi niyang kailangan nilang matutong magtulungan bilang isang koponan. Tinanong din ni Lily si Sam kung bakit natatakot itong basahin ang kanyang liham. Bilang tugon, nangako si Sam na babasahin niya ito pagdating nila sa kanilang destinasyon. Pagkatapos nito, nagtungo si Sam sa banyo at pinagmasdan ang liham ni Lily habang magkahalong damdamin ang kanyang nararamdaman. Makalipas ang ilang sandali, sinabihan ni Declan si Cora na maging mas mabait sa kanyang bagong pamilya, ngunit hindi siya nito pinansin. Nang magsimulang maghalikan sina Declan at Jaya, gumawa si Cora ng mga tunog na tila nasusuka bilang pagpapakita ng pagkadiri. Pagkatapos nito, magkasamang nagtungo sa banyo ang mag-asawa upang magkaroon ng ilang pribadong sandali. Nang maubusan ng baterya ang tablet ni Finn, hinanap niya ang kanyang ina. Sinabi naman ni Cora na nasa
pool sa dulo ng eroplano, ang mga ito. Dahil dito, hinanap ni Finn ang kanyang mga magulang ngunit naligaw siya sa loob ng eroplano. Napansin ito ni Matt at inanyayahan si Finn na umupo sa tabi niya upang ipakita ang isang laro. Pagkalipas ng ilang minuto, nakaramdam ng pag-iisa si Quora kaya nagpunta siya upang katukin ang pinto ng banyo. Samantala, sa cargo hold ng eroplano. Sa cargo hold ng eroplano, nagsimulang uminit ang power bank ni Dan at hindi nagtagal ay nagliyab ito. Mabilis na kumalat ang apoy sa iba pang mga bagahe sa loob ng lalagyan. Tumunog ang alarma sa cockpit kaya agad na pinaganya ni Ben ang fire suppression system, ngunit hindi ito gumana ng maayos. Dahil dito, nakipag-ugnayan siya sa air traffic control at humingi ng pahintulot na maglanding sa pinakamalapit na paliparan. 2 crew member ang pumasok sa cargo hold at sinubukang apulahin ang apoy gamit ang kanilang mga fire extinguisher, ngunit hindi ito naging sapat at lalo pang lumakas ang apoy. Nang biglang umalag at tumagilid ang eroplano, gumulong ang isang malaking lalagyan at bumangga sa ilang tangke ng gas. Nagdulot ito ng isang maliit na pagsabog na mabilis na nagpalaganap ng apoy sa buong silid. Kasabay nito, isang tangke ang tumalsik at tumama sa dingding ng eroplano, na nagdulot ng pagkabutas sa bahagi ng fuselage at pagkawala ng presyon sa loob ng eroplano. Habang mabilis na bumabagsak ang eroplano, isang tangke ang bumutis sa sahig at pumasok sa loob ng cabin. Tumalbog ito sa iba't ibang bahagi ng eroplano at tinamaan sa ulo ang isang pasahero, na agad niyang ikinamatay. Dahil sa matinding pagyanig, malakas na tumama ang mga ulo ni Jaya at Declan sa salamin ng banyo. Kasabay nito, nawalan din ng presyon ang cabin kaya nagsimulang lumipad ang iba't ibang bagay sa loob ng eroplano, na ikinasugat ng ilang pasahero. Muntik nang mahigop palabas ng eroplano si Cora dahil sa malakas na hangin, ngunit naabutan siya ni Lily at agad siyang nahila pabalik sa tamang oras. Agad na nagsuot ng mga oxygen mask ang mga pasahero, maliban kina Declan at Jaya na nawalan ng malay. Matapos ang ilang minutong matinding turbulence at matinding pagsisikap ng mga piloto, nagawa ni Rich na mapatatag ang eroplano sa pamamagitan ng pagpapanatili nito sa isang ligtas na altitude. Pagkatapos nito, ipinaalam ni Rich sa mga pasahero ang tungkol sa sunog at hiniling niyang manatili silang kalmado habang inililihis nila ang eroplano patungo sa paliparan ng Guam para sa isang emergency landing. Samantala, lumabas si Sam mula sa banyo at sinubukang bumalik sa tabi ni Lily, ngunit pinigilan siya ni Zoe at pinaupo sa isang bakanteng upuan dahil masyado nang mapanganib ang paggalaw sa loob ng eroplano. Habang abala si Zoe, palihim namang nagtungo si Dan sa banyo upang manigarilyo. Nais ni Cora na hanapin ang kanyang mga magulang, ngunit pinilit siya ni Lily na manatili sa kanyang upuan para sa kanyang kaligtasan. Bigla namang nahigop palabas ng eroplano ang lalagyan sa cargo hold sa pamamagitan ng butas na iniwan ng pagsabog. Tumama ito sa isa sa mga makina ng eroplano at nagdulot ng sunog sa makina. Habang nagkakagulo at nagpapanik ang mga pasahero, pinabalik naman ni Zoe si Dan sa kanyang upuan. Hindi nagtagal, tuluyang sumabog at humiwalay ang nasusunog na makina ng eroplano. Tumama ito sa gilid ng cabin at nagdulot ng malaking butas sa katawan ng eroplano, dahilan upang mahigop palabas ang ilang pasahero kasama ang kanilang mga upuan. Sa cockpit, napansin ni Ben na nawalan sila ng kalahati ng kanilang mga instrumento at sistema. Muli siyang nakipag-ugnayan sa air traffic control upang humingi ng mas malapit na paliparan para sa emergency landing, ngunit wala silang makitang anumang paliparan sa kalapit na lugar. Habang pilit na kumakapit ang mga pasahero upang hindi matangay ng malakas na hangin, tumakbo si Cora upang hanapin ang kanyang ama. Gayunman, naabutan siya ng flight attendant na si Penny at napigilan bago siya mapahamak. Samantala, nagsisimula na ring magliyab ang ikalawang makina ng eroplano. Ilang sandali pa,
tuluyan nang nawala ng natitirang mga instrumento ang cockpit bago mawalan ng kuryente ang eroplano. Bilang huling paraan, pinaganya ng mga piloto ang ram air turbine, isang emergency backup system na gumagamit ng daloy ng hangin upang makalikha ng limitadong kuryente at mapanatiling gumagana ang mahahalagang sistema ng eroplano. Gayunpaman, hindi sapat ang lakas na ibinibigay ng ram air turbine upang muling mapaandar ang mga makina o makapagpalipad ng mas mabilis ang eroplano. Dahil dito, nagpasya ang mga piloto na ilabas o i-dump ang natitirang gasolina upang mabawasan ang bigat ng eroplano. Pagkatapos nito, inutusan ni Rich ang mga pasahero na maghanda para sa matinding pagbangga. Nagsimulang umiyak at magdasal ang maraming tao habang naghahanda sa maaaring mangyari. Habang mabilis na bumababa ang eroplano, nagtalo sina Rich at Ben tungkol sa pinakamainam na paraan ng paglapag. Nang banggitin ni Ben ang posibilidad na tumagilid o umikot ang eroplano sa paglapag, na maaaring magdulot ng mas malalang aksidente, sa wakas ay pumayag si Rich na sundin ang plano ni Ben. Buong konsentrasyon na hinarap ni Rich ang sitwasyon, ginagamit ang lahat ng kanyang kaalaman at mahabang karanasan bilang piloto upang mapanatiling kontrolado ang eroplano. Dahil sa kanilang pagsisikap, matagumpay na nakapag-water landing ang eroplano sa dagat. Gayunpaman, patuloy pa rin itong dumudulas sa ibabaw ng tubig hanggang sa bumangga ito sa isang bahura ng Corelay, na muling nagdulot ng matinding pagyanig sa eroplano. Nabiyak ang eroplano sa ilang bahagi dahil sa matinding banggaan. Maraming pasahero ang nasugatan o nasawi dahil sa mga lumilipad na piraso ng bakal at iba pang mga debris. Ilang sandali lamang ang lumipas, isang napakalaking alon ang marahas na pumasok sa cabin, na nagdulot ng mabilis na pagbaha at ikinasawi pa ng mas maraming tao. Pagkaraan ng ilang segundo, nagkalat na sa karagatan ang mga piraso ng eroplano, apoy, at mga labi ng mga nasawi. May ilan pa ring nakaligtas at patuloy na sumisigaw ng saklolo habang lumulutang sa gitna ng dagat. Patuloy na lumangoy si Lily hanggang sa makakapit siya sa isang piraso ng debris. Bigla namang sinunggaban ng isang petang ang kanyang binti at hinayla siya pabalik sa tubig. Buong lakas na nakipaglaban si Lily hanggang sa makawala siya at makaakyat sa isang lumulutang na piraso ng laro o kagamitan na mula sa kargamento ng eroplano. Nang makita niya ang sugat na iniwan ng kagat ng petang sa kanyang binti, hindi niya napigilan ang kanyang emosyon at tuluyang napaiyak. Nang mapansin niyang unti-unti nang lumulubog ang metal na kanyang kinakapitan. Lumayo si Lily mula sa tubig upang humanap ng mas ligtas na lugar. Samantala, sa cockpit, pilit na ginaising ni Ben si Rich at sinabi niyang sana ay naging ganap na matagumpay ang kanilang paglapag kung hindi lamang sila bumangga sa bahura ng Corelay. Sa mismong sandaling iyon, nagsimulang mabasag at magbitak ang mga bintana ng cockpit dahil sa matinding pinsala ng eroplano. Sinabihan ni Penny si Cora na maghintay at agad siyang nagtungo sa cockpit upang tulungan si Ben na alisin si Rich sa kanyang upuan. Ngunit nang hilahin nila ito, nagising si Rich at napasigaw sa matinding sakit dahil ang kanyang binti ay naipit ng isang malaking piraso ng bakal. Sinubukan ni Ben na gamitin ang emergency axe upang alisin ang bakal na nakadagan sa binti ni Rich, ngunit hindi ito umubra. Napansin din niya na labis nang dumudugo si Rich at mabilis na nanghihina. Sa huli, tinanggap ni Rich na iyon na ang katapusan para sa kanya. Nagkaroon siya ng isang emosyonal na pamamaalam kina Penny at Ben, nagpapasalamat at nagpapalam sa kanila bago niya sila pinilit na umalis at iligtas ang kanilang sarili. Matapos niyang ikandado ang pinto ng cockpit, natagpuan ni Ben at Penny ang isang sugatang flight attendant at tinulungan nila itong makalaya mula sa pagkakaipit sa kanyang upuan. Samantala, nanatili si Rich sa cockpit habang hawak ang larawan ng kanyang pamilya. Dahan-dahan niyang inawit ang paborito niyang kanta habang hinihintay ang kanyang kapalaran. Ilang sandali pa, tuluyang nabasag ang mga bintana ng cockpit at ramagasa ang tubig sa loob, na agad niyang ikinamatay.
Ang pagpasok ng tubig ay nagbukas din sa isang pinto ng eroplano at natangay ang iba pang nakaligtas sa malakas na agos. Ginamit ni Ben ang kanyang kurbata bilang pansamantalang benda sa sugatang flight attendant na walang malay. Pagkatapos nito, sinabi niya kay Penny na kailangan nilang maghanap pa ng iba pang mga nakaligtas. Sa banyo naman, nagkamalay si Jaya at agad niyang ginaising si Declan. Dahil sa matinding takot, mabilis na binuksan ni Declan ang pinto, dahilan upang biglang bumuhos ang tubig sa loob ng silid. Samantala, ang buntot ng eroplano ay nakatayo ng halos patayo at unti-unting pinapasok ng tubig. Sumigaw si Matt ng saklolo, at si Zoe lamang ang tumugon sa kanyang tawag. Inihagis ni Zoe ang isang flashlight kay Matt upang matulungan siya. Habang inaalis ni Matt ang seatbelt ni Finn, nagsimulang bumaba si Zoe sa loob ng nakatagilid na bahagi ng eroplano. Habang pababa siya, paulit-ulit siyang nagugulat sa mga katawan ng mga nasawi at ilang beses pang nadulas, ngunit sa huli ay narating din niya ang pinakailalim. Napansin ni Matt at Zoe na walang malay lamang si Becky at hindi pa patay. Dahil dito, paulit-ulit nila siyang tinawag hanggang sa tuluyan siyang magising. Pagkatapos nito, kinailangan ng grupo na umakyat sa mas mataas na bahagi ng eroplano upang makaiwas sa patuloy na pagtaas ng tubig. Nang makarating sila sa itaas, muntik nang buksan ni Matt ang pinto, ngunit agad siyang pinigilan ni Zoe. Ipinaliwanag niya na nasa loob sila ng isang air bubble o bahagi ng eroplano na may nakulong panghangin. Kapag binuksan nila ang pinto, mawawala ang hangin at maaaring tuluyang lumubog ang bahaging iyon ng eroplano. Habang binabalutan ni Zoe ang sugatang kamay ni Matt, nagsimulang mag-hyperventilate si Finn dahil sa takot at pagkataranta. Dahil dito, inalo siya ni Becky at sinubukang ilihis ang kanyang isip sa pamamagitan ng pag-uusap tungkol sa kanyang pamilya. Sa kasamaang palad, muling nayanig ang eroplano nang dumulas ito sa bahura ng Corelay, kaya muling nataranta at nagpanik si Finn. Samantala, sa cockpit, naisip ni Ben na baka maaari nilang mahanap ang emergency locator transmitter, na matatagpuan sa gitnang bahagi ng eroplano at maaaring makatulong upang matuntun sila ng mga rescuer. Ibinahagi naman ni Penny na isa siyang kampyon sa paglangoy, kaya nagboluntaryo siyang puntahan at hanapin ang kagamitan. Ilang minuto matapos umalis si Penny, labis na natakot si Cora nang makita niya ang isang peteng sa tubig. Agad niyang binalaan si Ben, at pareho silang sumigaw upang paalalahanan si Penny tungkol sa panganib. Ngunit napakalayo na ni Penny at hindi na niya narinig ang kanilang mga sigaw. Dahil dito, pinaganya ni Ben ang isang emergency life raft at ibinigay kay Cora ang nag-iisang life jacket bago sila sumakay sa raft upang habulin at tulungan si Penny. Samantala, paikot-ikot na sa paligid ni Penny ang peteng habang siya ay nasa tubig. Pagsapit ng life raft kina Penny, huli na ang lahat. Sinunggaban ng peteng ang kanyang binti at hinayla siya sa ilalim ng tubig. Matapos ang matinding pakikipaglaban, nakalutang muli si Penny sa ibabaw ng dagat, ngunit patuloy siyang hinihila ng peteng pababa. Sinubukan ni Ben na abutin siya at hilahin papasok sa raft upang mailigtas. Ngunit bago pa niya magawa iyon, muli siyang sinunggaban ng peteng at nagdulot ng matinding pinsala sa kanyang katawan. Dahil dito, hindi na siya nailigtas. Pagkatapos nito, tumalon ang peteng at halos makapasok sa life raft. Dahil dito, desperadong pinalo ni Ben ang hayop gamit ang sagwan hanggang sa tuluyan itong lumayo. Samantala, sa gitnang bahagi ng eroplano, karamihan sa mga upuan ay puno na ng mga nasawi. Hinanap ni Sam si Lily sa mga guho ng eroplano, ngunit dugo lamang ang nakita niya sa kanyang upuan, na nagdulot ng matinding pangamba sa kanya. Nagtipon-tipon ang mga nakaligtas malapit sa malaking butas ng eroplano upang suriin ang kanilang sitwasyon. Dahil sa bigat ng mga taong nagkumpol sa isang bahagi, muling gumalaw ang eroplano na nakasandal lamang sa bahura ng Corelay. Dahil sa pagyanig,
isang babae ang nahulog sa tubig. Sa kabutihang palad, mabilis na kumilos si Jim at agad siyang nailigtas at naibalik sa loob ng eroplano. Sinubukan ni Sam na ipaliwanag sa lahat na kailangan nilang umatras at ipamahagi ng maayos ang kanilang bigat upang hindi tuluyang dumulas ang eroplano. Ngunit inakala ni Hutch na gusto lamang silang ailapit ni Sam sa tubig, kaya nauwi ito sa pagtatalo. Napilitan si Jim na mamagitan upang paghiwalayin ang dalawa. Sa huli, tumahimik si Hutch nang sumang-ayon din kina Sam ang kanyang coach at isa pa niyang kasamahan sa koponan. Habang unti-unting lumilipat ang mga nakaligtas sa gitnang bahagi ng eroplano sa mas ligtas na mga upuan, tuluyan namang lumubog ang pirasong debris na kinakapitan ni Lily. Wala na siyang ibang pagpipilian kundi tumalon sa dagat at lumangoy upang mabuhay. Nakarating si Lily sa gitnang bahagi ng eroplano at nagulat ang coach nang bigla siyang lumitaw mula sa tubig. Agad namang tumakbo si Lily at niyakap si Sam, na labis na natuwa nang makitang buhay pa siya. Habang abala ang lahat sa muling pagkikita ng dalawa, tahimik na nakalapit ang Peyton. Bigla nitong sinunggaban ang coach at hinayla siya sa tubig. Pilit na lumaban ang lalaki habang unti-unting namumula ang tubig dahil sa kanyang dugo. Dahil dito, tumalon sa tubig ang isa sa mga kasamahan ni Hutch upang subukang iligtas ang coach. Nais ding sumugod ni Hutch upang tumulong, ngunit pinigilan siya ni Jim. Sa kasamaang palad, hindi sapat ang kanilang paglaban. Mabilis na napatay ng Peyton ang coach at ang kasamahan ni Hutch. Pagkatapos ng trahedya, ibinunto ni Hutch ang sisi kay Sam at sinabing ang plano nito ang naging dahilan ng pagkamatay ng dalawa. Dahil sa galit, sinugod niya si Sam at sinimulang suntukin ito. Nang subukan ni Jim na awatin sila, siya man ay nasuntok din sa kaguluhan. Sa sandaling iyon, dumating si Ben at hinayla palayo si Hutch. Sinabihan niya itong kontrolin ang kanyang galit kung nais pa nitong mabuhay. Samantala, sa buntot ng eroplano, sinabi ni Zoe na unti-unti nang nauubos ang hangin sa loob at hindi na sila magtatagal kung mananatili roon. Ipinunto naman ni Matt na kung mananatili lamang sila sa loob ng eroplano, walang makapagliligtas sa kanila. Dahil dito, nagboluntaryo siyang lumabas upang humingi ng tulong. Sumisid siya sa tubig at mabilis na lumangoy habang umiiwas sa mga katawan at mga debris na nakaharang sa kanyang daraanan. Sa isang pagkakataon, sumabit ang kanyang damit sa isang piraso ng bakal, ngunit agad niya itong nakalas at nagpatuloy hanggang sa makarating siya sa ibabaw ng tubig. Pag-ahon niya, sumigaw siya ng malakas upang humingi ng saklolo. Ngunit bigla siyang nagulat nang may humawak sa kanyang balikat. Si Declan pala iyon, napalutang-lutang sa ibabaw ng isang pinto kasama ang walang buhay na katawan ni Jaya. Bulong ni Declan ang pangalan ni Cora bago biglang sumulpot ang isang Peyton mula sa tubig at sinunggaban siya. Sa isang iglap, hinayla siya nito palalim sa dagat habang si Matt ay walang magawa kundi masaksihan ang nangyari. Sa gitnang bahagi ng eroplano, pinangunahan ni Ben ang mga nakaligtas sa paghahanap ng mga life jacket at ng isa pang life raft. Pagkatapos nito, hinanap niya ang emergency transmitter sa mga storage compartment. Sa kalaunan ay nahanap niya ito, ngunit aksidente niyang nahulog ang isa sa mga antena nito sa tubig. Sa kabutihang palad, agad siyang sumisid at nakuha ito bago tuluyang mawala. Habang isa-isang sumasakay ang mga nakaligtas sa mga life raft, binuksan ni Ben ang transmitter upang makapagpadala ng signal para sa kanilang lokasyon. Hahanda na rin sana. Siyang umalis nang mapansin niyang si Cora ay nakatayo malapit sa malaking butas ng eroplano habang hinahanap ang kanyang ama. Ibinigay muna niya ang transmitter kay Dan at mabilis na tumakbo upang iligtas si Cora. Nabuhat niya ang bata sa tamang oras bago siya maabot ng isang Peyton na tumalon mula sa tubig. Bigla namang muling gumalaw ang eroplano sa ibabaw ng bahura. Kasunod nito, isang napakalakas na alon ang ramagasa sa loob ng cabin, na muling nagdulot ng matinding panganib sa mga nakaligtas.
Dahil sa malakas na alon na pumasok sa cabin, maraming pasahero ang natangay at nahulog sa tubig. Sa gitna ng kaguluhan, desperadong kumapit si Ben upang makaahon pabalik sa eroplano, ngunit sa proseso ay nabitawan niya ang emergency transmitter. Habang tinutulungan ni Jim sina Ben at Cora, si Sam naman ay kumakapit sa isang malita upang hindi matangay ng tubig. Napansin niya si Hutch na walang malay sa malapit, kaya lumangoy siya palapit upang subukang iligtas ito. Habang sumisigaw si Sam ng tulong, dalawang peteng ang nagsimulang umikot sa paligid nilang dalawa. Sa life raft, tinanong ni Ben ang tungkol sa transmitter at nagalit ng aminin ni Dan na nabitawan niya ito. Sinisi naman ni Dan si Ben, sinasabing responsibilidad nito ang paghawak ng kagamitan. Nang marinig nila ang sigaw ni Sam, nais ni Ben na tumulong, ngunit tumanggi si Dan na igalaw ang raft. Iginiit niyang gusto lamang ni Ben na, gumaan ang pakiramdam, matapos ang nangyaring pag-crash ng eroplano, kaya hindi siya makikipagsapalaran pabalik sa tubig. Biglang sinuntok ni Dan si Ben, ngunit agad din siyang gumanti ng suntok ni Ben at mariing sinabi na tutulong sila sa mga lalaki sa tubig. Nais sana ni Dan na lumipat sa kabilang life raft, ngunit hindi siya pinayagan ng ibang nakaligtas at pinagsabihan pa siya dahil sa kanyang pagiging makasarili. Dahil dito, mabilis na sumagwan sina Ben at Jim upang marating sina Sam at Hutch. Sa tamang oras, naiahon nila ang dalawa sa raft bago pa man sila maabot ng isang peteng na sumugod sa kanila. Samantala, sa buntot ng eroplano, narinig ng grupo ang mga tunog ng pag-crack at pag-creak ng istruktura. Dahil dito, nagpasya si Zoe na oras na upang umalis. Kumuha siya ng mga life jacket para kay Finn at para sa kanyang sarili. Si Becky naman ay hindi na makalangoy dahil sa kanyang edad at mga sugat, ngunit nangako si Zoe na babalikan siya. Tumalon sa tubig sina Finn at Zoe at lumangoy sa loob ng lumulubog na bahagi ng eroplano. Habang sila ay lumalangoy, nawalan sila ng kaunting hangin nang magulat sila sa isang bangkay na biglang lumutang sa kanilang daraanan. Sa kabutihang palad, nakaahon pa rin sina Zoe at Finn sa ibabaw ng tubig. Ngunit pag-angat nila, nakita nila ang katawan ni Matt na palutang-lutang malapit sa kanila. May nakita rin silang isang raft cube, kaya agad itong inactivate ni Zoe upang lumabas ang life raft. Habang ilalagay na sana niya si Finn sa ligtas na bangka, biglang may peteng na sumunggab sa kanya at hinayla siya pababa sa tubig. Sa kabila ng matinding sugat at hirap, nakipaglaban si Zoe at muling nakalangoy pataas. Sa huling lakas niya, nagawa nilang magkasamang makaahon ni Finn at makasakay sa life raft. Ngunit dahil sa matinding pagkawala ng dugo, tuluyang nawalan ng malay si Zoe. Patuloy na sumisigaw si Finn ng saklolo habang isang peteng ang paulit-ulit na bumabangga sa gilid ng raft. Dahil sa malakas na pagyanig, hindi na nakapirmi si Finn at tuluyang nahulog pabalik sa tubig. Samantala, sa ibang life raft, narinig ni Lily ang isang malakas na ingay sa itaas. Nang siya ay tumingala, nakita niya ang isang eroplano na papalapit. Sa kabutihang palad, nakaahon pa rin sila sa ibabaw ng tubig, ngunit pag-angat nila ay nakita nila ang katawan ni Matt na palutang-lutang sa malapit. May nakita rin silang raft cube, kaya agad itong inactivate ni Zoe upang lumabas ang life raft. Habang ilalagay na sana niya si Finn sa ligtas na bangka, biglang may peteng na sumunggab sa kanya at hinayla siya pababa sa tubig. Sa kabila ng matinding struggle, nakipaglaban si Zoe at sa huli ay nagawa niyang makalangoy pabalik. Sa huling lakas niya, muli silang nagkasama ni Finn at nakasampa sa life raft. Gayunpaman, dahil sa matinding pagkawala ng dugo, tuluyang nawalan ng malay si Zoe. Habang patuloy na sumisigaw si Finn ng tulong, isang peteng ang paulit-ulit na bumabangga sa raft hanggang sa tuluyang mawalan ng balanse si Finn at mahulog muli sa tubig. Samantala, sa ibang life raft, nakarinig si Lily ng kakaibang ingay sa himpapawid. Nang siya ay tumingala, nakita niya ang isang eroplano na papalapit sa kanilang direksyon.
Nagsimula ang lahat na sumigaw at kumaway nang makita ang eroplano, ngunit hindi ito huminto at tuluyang lumipad palayo. Pagkalipas ng ilang oras, halos lubog na sa tubig ang buntot ng eroplano. Napagtanto ni Becky na hindi na niya kakayaning mabuhay pa sa sitwasyong iyon. Tahimik niyang tiningnan ang larawan ng kanyang apo, nagpaalam sa kanya, at nagpasalamat sa ligayang ibinigay nito sa kanyang buhay. Pagsapit ng gabi, isang rescue helicopter ang nagsimulang maghanap sa lugar. Natukoy nila ang presensya ng isang Chinese fishing trawler sa malapit, kaya agad silang nakipag-ugnayan sa crew upang humingi ng tulong. Sa mga life raft, nagpasalamat si Hutch kay Sam sa pagligtas sa kanya. Pinayuhan din niya si Sam na ipagtapat na ang nararamdaman kay Lily. Ipinaliwanag naman ni Sam na hindi ito maaari dahil sa mga patakaran nila bilang magkakagrupong manlalaro, na hindi pinapayagan ang romantikong relasyon sa pagitan ng teammates. Iginiit ni Hutch na walang sumusunod sa ganoong patakaran, at halos wala ring pakialam dito ang karamihan. Samantala, labis na nalungkot si Cora dahil nawala ang kanyang pamilya. Pinakalma siya ni Ben at sinabing mananatili pa rin sa kanya ang alaala ng kanyang mga mahal sa buhay. Ipinakita niya ang isang lumang larawan ng sarili niyang pamilya upang aliwin si Cora. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nakita ng helicopter ang mga nakaligtas. Agad na nagpaputok si Ben ng mga flare upang mas maging kapansin-pansin sila sa hangin. Ibinaba ng helicopter ang isang diver upang simulan ang rescue operation. Sinubukan ng mga nakaligtas na bigyan siya ng babala tungkol sa mga peteng, ngunit hindi niya sila narinig habang pababa siya sa tubig. Pagdating niya sa dagat, agad siyang sinalubong at inatake ng isang peteng. Sinubukan siyang hilahin pabalik ng helicopter, ngunit hindi nila magawa dahil sa pagkakahawak ng peteng. Matapos ang ilang sandali, nakaligtas ang diver at naiahon pabalik sa helicopter, ngunit malubha ang kanyang mga sugat at nawalan siya ng isang braso at isang binti. Gatlang M. Masyado pa ring malapit sa ibabaw ng tubig ang diver, kaya isang simpleng talon lang ng peteng ay sapat na upang muli siyang makuha. Habang hinihila siya pababa ng halimaw, nahatak din ang lubid na nakakabit sa helicopter. Bigla itong nagkaproblema at sumabog ang mekanismo ng lubid, dahilan upang mabilis na bumagsak ang helicopter sa dagat. Ang malakas na shockwave mula sa pagbagsak ay yumanig sa mga life raft, at ilang nakaligtas ang nahulog muli sa tubig. Agad silang tinulungan ng mga nasa raft upang makaahon. Sa gitna ng kaguluhan, desperadong kumapit si Dan sa isang babae upang makasampa sa raft, ngunit sa kanyang pagkataranta, natulak niya ito pabalik sa tubig. Kaagad siyang sinunggaban ng isang peteng at nilamon. Sa sandaling iyon, lumitaw sa di kalayuan ang isang fishing trawler. Agad na nagpaputok si Ben ng flare upang markahan ang kanilang lokasyon at humingi ng tulong. Sa kasamaang palad, napilitang huminto ang fishing trawler dahil hindi nito kayang dumaan sa bahura ng Corelay. Dahil dito, ang mga nakaligtas ay kinailangang sumagwan papunta rito upang mailigtas. Ngunit dahil sa kaguluhan ng pagbagsak ng helicopter, nawala rin ang kanilang mga sagwan, kaya lalo pang naging mahirap ang kanilang sitwasyon. Napansin ni Ben na nawawala si Cora. Agad siyang sumigaw, at sabay-sabay nilang tinawag ang pangalan nito hanggang sa makita siya ni Jim, nakatayo sa isang malaking piraso ng debris na unti-unti nang lumulubog. Walang pag-aalinlangan, tumalon si Ben sa tubig at mabilis na lumangoy patungo sa kanya. Sa kabutihang palad, naabot niya si Cora nang walang anumang hadlang. Sinabi ni Cora na ayaw niyang umalis dahil ayaw niyang iwan ang kanyang ama. Tahimik siyang pinakalma ni Ben at ipinaalala sa kanya na gusto ng kanyang ama na maging matapang siya at piliin ang mabuhay. Muling sumisid sa tubig sina Ben at Cora habang ang ibang nakaligtas ay pilit na sumusagwan gamit ang kanilang mga kamay. Hindi nagtagal, napalibutan sila ng mga peteng. Sandaling nawala sa ilalim ng tubig si Ben, ngunit agad din siyang lumitaw at nagpaputok ng flare sa isang peteng,
na tumama at ikinamatay nito. Gayunpaman, iyon na ang huling flare na natira. Napansin ito ng kapitan ng trawler at agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na itapon ang lahat ng huli sa dagat. Dahil dito, biglang nagbago ng direksyon ang mga peteng at lumipat upang kainin ang mga isdang itinapon, na pansamantalang inilayo ang panganib sa mga nakaligtas. Sa isang raft, nakita ni Dan ang isang kumpol ng sigarilyo na palutang-lutang sa tubig at agad itong kinuha. Sinubukan niyang sindihan ito, ngunit hindi gumana ang kanyang lighter. Bigla, isang peteng ang lumundag mula sa tubig at sinunggaban si Dan, hinayla siya pababa hanggang sa tuluyang mawala sa ilalim ng dagat. Pagsapit ng umaga, nailigtas na ng fishing trawler ang lahat ng nakaligtas. Tahimik at pagod na nagkukwentuhan ang grupo matapos ang trahedya. Sinabi ni Sam kay Lily na tinangay ng tubig ang kanyang sulat kaya hindi na niya ito nabasa. Sumagot si Lily na alam na niya ang nais nitong sabihin, ngunit hindi nila may kakaila ang isyo ng mga patakaran. Matapos ang ilang sandaling pag-aalinlangan, marahan siyang hinalikan ni Sam sa noo, at ginantihan naman siya ni Lily ng halik sa pisngi. Samantala, patuloy pa ring nagdadalamhati si Cora sa pagkawala ng kanyang pamilya. Nang makakuha na ng signal ang kanilang mga telepono, hiniram ni Cora ang phone ni Ben at ginamit ang tracking app upang hanapin ang signal ng tracker ni Finn. Agad nilang ipinakita ito sa kapitan ng trawler, na nagpasya namang itungo ang barko sa lokasyon ng ikatlong life raft. Pagdating nila, una nilang nakita si Zoe. Ngunit nang gumalaw si Zoe ng ilang plastik na nakalutang, natuklasan niya si Finn na nagtatago sa ilalim nito. Agad na nagyakap ang magkapatid habang umiiyak, at sa wakas ay humingi ng tawad si Cora sa lahat ng nangyari. Tinanong ni Zoe kung nasaan si Becky, kaya kinailangan ni Ben na ibalita ang masakit na katotohanan tungkol sa kanya. Pagkatapos ng lahat, tiningnan ni Ben ang mas bagong mga larawan ng kanyang anak at dito lumabas ang katotohanang may sakit na kanser ang kanyang anak. Dahil dito, tuluyan siyang gumuho sa emosyon at agad na tumawag sa kanyang pamilya upang ipaalam na uuwi na siya. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notifications para sa mga susunod pang video na katulad nito. Maraming salamat sa panonood.